Nakakalungkot talaga Patring din ano because it's been 6 years already since COVID, since nagtayo tayo ng mga ganitong community pantry and now we find ourselves in this situation again. Pero what can you say about the government's response so far? Mm. Oo nga, nung magbubukas ako ng pantry, so 2 days ago, naisip ko parang, "Ay magbubukas uli ng pantry," ganyan. Ta's parang, ganito na yung nangyari dati ta's ngayon ulit, ganyan. Ta's malungkot siya actually. Malungkot siya kasi, yung nag-start ako ng pantry ang una kong initiative ng pandemic ay para sa drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, kasi tigil pasada sila rin yung unang naapektuhan. Tas after 5 years eto ulit tayo, magpa-pantry ulit, ganyan. Tas yung pantry, okey message of hope siya, kindness, sa problema ng pandemic, pero yung experience ngayon merong malungkot na nangyayari, may mga nagugutom, may mga naapektuhan. And ako bilang, simpleng citizen na middle class din, ano ba yung best na magagawa ko, gano'n. So gano'n lang din dati, pero ta's ngayong nagbukas uli yung pantry parang, "Ay ito na naman tayo, tumanda na ako, hindi na ako wala na ako sa youth sector, tapos ito uli yung gagawin nating best effort for the community." Malungkot siya, pero ang reassuring ay hindi na ako mag-isa kasi nung sinabi ko na, "Ay mag-pantry tayo bukas," meron na akong mga, kasama sa pantry or pantry na, "Ay sama ako at tulungan kita magbuhat." Yung mga nanay sa KNL sabi, "Nandito lang kami, message mo lang kami 'pag may gagawin pa tayo." Tapos yung sa government response, actually ano siya, yung pantry nag-start siya ng hindi ka mapakali, hindi mo alam na, ano bang puwede kong gawin, ano ba yung puwede kong i-express, ganyan. Ta's medyo for me personally, disappointing siya kasi sila yung nasa power. Tapos lahat naman tayo creative, sila yung may budget, ganyan. Tapos, hindi ba natin kayang aralin yung taxes natin, hindi ba natin kayang i-suspend yung taxes, hindi ba natin kayang magkaroon ng mga libreng sakay, hindi ba natin kaya i-hire muna yung mga jeepney drivers, na i-hire 'tong mga kahit alam mo yun, kahit government employees na ito kayo na magse-service muna ta's may sure kayong kita, ganyan. Mga gano'ng idea man lang tapos, ang malungkot kasi, 'pag hindi kumikita yung mga drivers natin, titigil sila ng pasada kasi lugi naman sila. Tapos yung may-ari naman ng mga sasakyan na middle class, hindi rin makabiyahe, gusto nila public transport kasi mahal din yung gas, pero walang pumapasada. So anong mangyayari sa ekonomiya natin sa Pilipinas, 'di ba? Parang ano, malulumpo tayo dahil sa ganitong sitwasyon. Okey lang sa'tin na may frontliners na maapektuhan, na totoo naman talaga 'pag nagtaas yung presyo um, ng pamasahe magtataas lahat. Pero ano, pahihirapan lang din natin yung mga drivers na 'to, na sila rin yung nahirapan nung una, gano'n. So, gano'n yung experience ngayon. Tapos yung sa ayuda, okey may ayuda pero sinasabi ng mga drivers, "Kaya naming mamasada, kaya naming magtrabaho, ilang years na namin 'to ginagawa, ta's yung ayuda 3 days lang kami magsu-survive. Tulungan niyo naman kami long term." So, parang alam mo yun, parang konting creativity naman, konting konting effort naman from you guys, pagalawin niyo naman yung baso para sa mga taong 'to. So, yun yung frustrating and, kaya kami nagko-community pantry kasi kaya namin ibigay yung best namin, kaya namin mag-effort kahit maliliit yung mga sahod namin, delayed yung sahod namin, may best kaming puwedeng gawin. Kayo, ano yung best na puwede niyong gawin para sa mga taong 'to? Parang gano'n yung pakiramdam ngayon.